Nagsisimula ang pelikula sa sinaunang Roma. Isang arkitekto na nagngangalang Lucius ang nabigong makabuo ng mga bagong inobasyon at nahihirapan sa pera. Bawat ideyang naiisip niya ay tinatanggihan ng mga kliyente na nag-iisip na ang kanyang mga inobasyon ay luma na. Isang hapon, dinala siya ng kaibigan ni Lucius sa isang pampublikong paliguan upang magpahinga. Inisip ni Lucius na ito ang pinakamasamang lugar para mag-relax dahil puno ito ng mga taong may ingay at hubad. Dahil sa labis na pagkahumaling sa kapaligiran, lamusong siya sa tubig at nanatili roon ng ilang sandali. Bigla, napansin niya ang isang maliit na whirlpool na nabubuo sa kabilang panig ng bathtub. Pinuntahan niya ito upang tingnan ngunit hinayla siya ng malakas na agos. Sa loob lamang ng ilang segundo, napunta si Lucius sa isang lugar na parang tunnel, nahihirapang huminga. Sinikap niyang makaahon sa ibabaw at sa wakas ay nagtagumpay. Ngunit sa kanyang pagkagulat, wala na siya sa isang paliguan ng mga Romano. Sa katunayan, siya ay nasa isang modernong paliguan ng mga Hapones na puno ng mga matatandang lalaki na gulat na makita siyang nakatayong hubad sa harap nila. Ang arkitekto ay kahit papaano ay nakapaglakbay sa panahon patungo sa modernong Japan. Si Lucius, na hindi pa nakakita ng taong may kakaibang katangiang Mongolian, ay nag-aakalang ang mga lalaki ay mula sa isang tribong patag ang mukha. Pagkatapos makabawi mula sa pagkabigla, napansin ni Lucius na ang lugar ay mas moderno kaysa sa anumang paliguan na nakita niya. Ang mga basket, gripo, at kagamitan sa pagmamasahe ay pawang namangha dahil pinagsisisihan niya na hindi niya naisip ang mga inobasyong ito ng mas maaga. Hindi sinasadyang nakapasok din siya sa silid-bihisan ng mga babae at natamba dahil sa isang sumisigaw na matandang babae. Pagkatapos, ipinakilala sa atin ang isang nahihirapang manga artist na nagngangalang Mami. Ang kanyang paglitaw ay nagbigay sa kanya ng ideya para sa isang bagong karakter, kaya sinimulan niyang iguhit ang larawan ng lalaki. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Lucius at binigyan ng isang bote ng gatas na may lasa. Muling nalito siya sa matamis at malamig na lasa nito. Sa katunayan, napakasarap nito kaya't muli siyang nawala ng malay. Nang magkamalay siya, bumalik siya sa Roma, napapaligiran ng mga lalaki. Sinasabi nila na nalunod siya sa banyera at natagpuan ilang minuto ang nakalipas. Sa una, inakala ni Lucius na ang kanyang pakikipagtagpo sa tribong flat face ay isang panaginip lamang. Isang panaginip ng mga resista. Ngunit pagkatapos, napansin niya ang walang laman na bote ng gatas sa kanyang tabi. Ang eksena ay naputol sa 2 buwan pagkatapos. Iminungkahi ni Lucius ang kanyang ideya sa pagsasaayos sa may-ari ng banyo at ginawa itong mas advanced. Pinupuri ng mga tao ang kanyang pagkamalikhain at kumikita siya ng malaki mula rito. Gumagamit na sila ngayon ng mga basket, massage booth, at maging matamis na gatas upang mapahusay ang kanilang karanasan sa banyo. Habang nasa batya, hiniling ng isang matandang lalaki na sana ay mayroon siyang banyo sa bahay. Habang iniisip ni Lucius ang isang paraan upang magawa yon, muli siyang hinayla ng agos at dinala sa isang bathtub noong ika-21 siglo. Pumasok ang isang lalaki sa loob at hiniling kay Lucius na tulungan siyang maligo. Nalito si Lucius, ngunit sinabihan siya at nalaman ang tungkol sa marami pang kapaki-pakinabang na kagamitan tulad ng shower head at shower hat. Nagkataon, ang bahay ay pagmamay-ari ni nanay, na natagpuan si Lucius sa sahig. Tumakbo siya upang kunin ang kanyang sketchbook, ngunit pagbalik niya, nawala na ito. Pagbalik sa Roma, gumawa si Lucius ng bathtub sa bahay para sa matanda at kumita ng malaking pera. Sa wakas ay mayroon na siyang sapat na pagkain para sa kanyang asawa, ngunit hindi ito nasiyahan. Gustong-gusto niyang magkaanak at nagreklamo na laging abala si Lucius sa pagtatrabaho. Nagtalo sila na natapos nang murahin siya nito at umalis. Pagkalipas ng ilang araw, nilapitan si Lucius ng isang mensahero ng emperador, si Hadiones. Kilala ang lalaki sa pagiging malupit, dahil sinasabi ng mga tsismis na pinatay niya ang mga miyembro ng gabinete na sumasalungat sa kanya. Dahil kumalat na sa bayan ang usapan tungkol sa mga imbensyon ni Lucius, maging ang emperador ay naging interesado na rin sa kanya. Nang makilala si Lucius, ipinahayag niya na isa siyang tagahanga ng sining, at ang ginawa ni Lucius sa pampublikong paliguan ay malinaw na isang uri nito. Humanga sa kanyang trabaho, nais ng emperador na gumawa siya ng personal na paliguan para sa kanyang sarili. Hinihiling niya na dapat itong kakaiba, makabago, at isang bagay na hindi pa nagagawa noon. Tinanggap ni Lucius ang hamon at ginawang misyon niya ang pahangin ng emperador. Buong gabi siyang naglibot sa bayan upang maghanap ng inspirasyon para sa isang malaking paliguan, ngunit wala siyang nakita.
Bigla, nahulog siya sa isang kanal at nawala. Isang eksena mula sa kasalukuyang panahon ang nagpapakita sa atin na si nanay ay nagtatrabaho sa isang tindahan ng mga gamit sa banyo. Hindi maganda ang kanyang karera bilang isang manga artist, kaya kumuha siya ng isang side job. Ngunit kahit na noon, nahihirapan siyang manatiling gising sa trabaho. Isang hapon, aksidente niyang naiwan ng tubig at napuno ang isang batya hanggang sa labi nito. Bigla, lumitaw si Lucius sa batya at nagsimulang huminga ng malalim. Natigil siya nang mapagtanto niyang kusang kumukulo ang batya. Nagreklamo ang manager ng tindahan tungkol sa kakaibang lalaki, binigyan sina nanay at Lucius ng oras para makihalubilo. Hiniling ni Lucius sa kanya na ilibat siya sa lugar at inabutan siya ng isang barya. Kahit hindi maintindihan ni nanay ang kanyang sinasalitang wika, naiintindihan naman niya ang wika ng mga totoong pera, at iginiya niya ito paikot-ikot. Nabighani si Lucius sa mga urinal, at naisip niya ang mga nakaprint na toilet paper. Naglalaman ito ng mga sikreto ng tagumpay ng mga tribong flat face. Pero ang pinaka-nakakaakit sa kanya ay ang isang bidet. Kapag nakasuot siya nito, pakiramdam niya ay nasa langit siya. Ginaya niya ang ideya mula sa lahat ng nakita niya. Bumalik siya sa Roma at ginawa ang emperador na pinakamagandang paliguan sa lahat ng panahon. Mayroon itong inidoro na may patuloy na daloy ng tubig para linisin ang likuran. Isang batya na may mga bula na gawa sa mga aliping nagpapasabog ng tubo, isang kumikinang na aquarium, at mga mabangong kandila. Higaitan niya ang inaasahan ng emperador at ginawaran ng isang espesyal na kwintas na may kakaibang iskultura ng mga paa ng aso at ari ng tao. Tumakbo pa uwi si Lucius para ipakita ang nagawa sa kanyang asawa, ngunit nadatnan niya itong nakikipagtalik sa kanyang matalik na kaibigan. Sa hinaharap, bumalik si nanay sa kanyang maliit na bayan matapos paulit-ulit na mabigang makabuo ng mga ideya para sa isang magandang manga at mapatalsik sa kanyang mga trabaho. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang lokal na paliguan at mag-aral ng sinaunang kasaysayan ng Roma. Ang baryang natanggap niya mula kay Lucius at ang pagkawala nito ay naging interesante sa kanya at gusto niyang malaman kung ito ba ay isang tao mula sa nakaraan. Pagbalik sa Roma, nawalan na ng gana si Lucius na mabuhay matapos tumakas ang kanyang asawa kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Isang araw, nilapitan siya ng isang mensahero na nag-aalala tungkol sa emperador. Lumalabas na kamakailan lamang ay nawala ng emperador ang kanyang anak at iniisip na ang isang buwaya ang kanyang reinkarnasyon. Gusto niyang magdisenyo si Lucius ng isang lugar kung saan maaaring iimbak ang buwaya at matugunan ang lahat ng kanyang pangangailangan. Kasunod nito, bumalik si Lucius sa paliguan ng emperador upang suriin ang daloy ng tubig sa kanyang kahilingan. Ngunit nang pumasok siya sa banyera, hinayla siya sa hinaharap sa ikatlong pagkakataon. Lumabas siya at natagpuan ang kanyang sarili sa isang hawla, nakulong kasama ang mga buwaya. Lumalabas na siya ay nasa isang santuaryo ng buwaya. Kasabay nito, si Mami ay nasa santuaryo rin kasama ang isang kadate na hindi niya gusto. Sinikap niyang paalisan ng lalaki at natuwa nang makita si Lucius sa loob ng hawla. Inilabas niya ito at ipinakita sa paligid ng santuaryo, nakalimutan ang lahat tungkol sa kanyang kadate. Natuto si Lucius kung paano alagaan ng maayos ang mga buwaya at ang kanilang paboritong tirahan. Dinala rin siya ni Mami upang matuto ng archery upang makita kung ito ba ay talagang isang Romano. Nataman niya ang lahat ng target na nagpatunay sa kanyang hinala. Kalaunan, napunta siya sa isang mainit na bukal na nagbalik sa kanyang panahon. Pagkalipas ng ilang buwan, nakakuha ang emperador ng isang perpektong lugar upang palakihin ang kanyang anak na buwaya. Sinimulan pa nga niyang tratuhin si Lucius na parang pamilya, naging maayos ang lahat sa lungsod, hanggang sa isang araw, nalaman ng emperador na inaatake ng mga rebelde ang kanyang mga tropa. Hindi sila nasisiyahan sa kanyang pamamahala at nais nilang patalsikin siya sa trono anuman ang mangyari. Ang mga sundalo ng emperador at ang mga rebelde ay lumaban sa isang mahaba at mahirap na labanan na tumagal ng mahigit isang taon. Sa ngayon, ang emperador ay tumanda na at handa ng magretiro. Plano niyang iwan ang trono sa kanyang pamangkin, si Shonius. Para sa unang proyekto ni Shonius bilang emperador, magtatayo siya ng isang bagong paliguan upang makuha ang suporta ng mga tao. Kaya naman, nais ng emperador na tulungan ni Lucius ang kanyang pamangkin sa proyekto. Isa itong problema para kay Lucius, dahil ang kanyang mga prinsipyo ay hindi naaayon kay Shonius, na mayabang at mayabang. Alam ni Lucius na kung siya ang magiging emperador, hindi maiiwasan ang pagbagsak ng Imperyong Romano. Kaya naman, matapos itong pag-isipan ng mabuti,
Pumunta siya kay Shonius at tumangging magtrabaho para sa kanya. Ipinaalala sa kanya ni Shonius na ang paglaban sa emperador ay pagtataksil na may parusang kamatayan. Ngunit nanatiling matatag si Lucius. Pumunta siya sa isang kapwa-arkitekto at nagmakaawa na tanggapin ang proyekto. Gayunpaman, galit na galit ang lalaki kay Lucius dahil siya ang dahilan ng kanyang kawalan ng pera. Nag-away sila at si Lucius ay itinulak sa isang pader. Sa susunod na eksena, kasama niya muli ang tribong Flatface. Nasaktan siya, ngunit inaalagaan nila siya na parang sarili nila. Dinala nila siya sa isang mainit na bukal kung saan siya maaaring magpahinga at gumaling. Sinasabing kung maliligo siya sa tubig ng isang bukal, ang isang tao ay mabilis nagagaling. Binigyan din nila siya ng fermented alcohol na nagpapainit sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, nakilala ni Lucius si Mami, na natutong magsalita ng simpleng Latin. Tinanong niya ang kanyang pangalan, ngunit si Lucius ay labis na nalasing kaya't natumba siya sa ibabaw niya at ang dalawa ay nalunod sa lawa. Pagkagising nila, nasa Roma na sila, na labis na ikinagulat ni Mami. Nalaman niya na malapit nang patayin si Lucius dahil sa pagtangging sumunod sa utos ng emperador. Nag-aalala, sinubukan niyang kumbinsihin ito na tanggapin ang proyekto, ngunit hindi ito gumana. Umalis si Lucius sa bahay dala ang kanyang mga bagahe upang iligtas ang kanyang buhay. Samantala, sa Japan, hinahanap ng grupo ng mga matatanda si Mami nang mahulog sila sa lawa. Tulad ni Lucius, natigil din sila sa isang whirlpool at nadala sa nakaraan. Papunta si Lucius sa ibang lungsod nang makakita siya ng isang natural na mainit na bukal sa isang burol. Naalala niya ang paraan ng pagtrato sa kanya ng tribo at napagtanto niya na ang bukal ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga sugatang sundalo ng emperador. Nagmadali siyang pumunta kay Mami upang sabihin sa kanya ang kanyang ideya, na sinang-ayunan naman nito. Kasunod nito, pumunta si Lucius sa emperador at ipinakita sa kanya ang pangitain. Inaangkin din niya na inutusan siya ni Antonius na gumawa ng bukal. Si Antonius ay isa pang posibleng tagapagmana ng trono, na mas karapat-dapat kaysa kay Shonius. Kaya naman, nais ni Lucius na pagandahin siya sa paningin ng emperador. Matapos pahintulutang gumawa ng bukal, nagsimulang magtrabaho sina Lucius, Mami, at ang tribo. Sa mga sumunod na oras, ginawa nila ang unang kubo. Unti-unti, maraming bahay ang itinayo sa paligid ng bukal, at ang mga ito ay naging pahingahan ng mga sundalo. Inalagaan ng tribo ang mga sugatan at tinutulungan silang mabilis na gumaling. Ginamit din nila ang kanilang kaalaman sa modernong medisina upang gawin ito. Pagkalipas ng ilang buwan, nanalo ang mga sundalo sa labanan laban sa mga rebelde. Nagdiwang sa pamamagitan ng pag-inom at pagsasayaw. Naupo sina Lucius at Mami ng mag-isa at nag-usap ng matagal. Nabuo ang kanilang damdamin para sa isa't isa sa paglipas ng panahon na sila ay nagtulungan. Si Lucius ang pinakamasayang naranasan niya sa buong buhay niya. Hanggang sa biglang nawala ang tribo. Nagsimula ring maglaho si Mami sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit bago niya ito nagawa, sinabi niya sa kanya na may ilang mga daan pabalik sa Roma. Sa susunod na eksena, ginawaran ng emperador si Antonius bilang kanyang tagapayo. Ginawaran din si Lucius sa harap ng mga sibilyan para sa katapangan na ipinakita niya sa labanan. Kinikilala ng mga tao na kung wala siya, hindi sila kailanman mananalo. Samantala, nagsimula si Mami ng isang bagong buhay sa hinaharap. Isang araw, naglalakad siya sa lungsod. Nang makita niya si Lucius na lumabas mula sa isang lawa, natapos ang pelikula nang magkita silang muli. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panunood.